Sa katahimikan ng gabi, habang ang mundo ay tila natatakpan ng ulap ng takot at kalituhan, narinig ni anak ang mahinang pag-ungol ng hangin mula sa sirang bintana ng kanilang bahay. Ang tunog ay parang bulong, isang paalala na hindi siya nag-iisa sa dilim. Sa bawat pagpikit ng kanyang mata, naaalala niya ang mga sigaw at ingay mula sa malalayong lugar, mga balita ng digmaan, pagkasira at pagkawala. Pakiramdam niya, unti-unting lumiliit ang kanyang mundo, at sa kabila ng mga dasal na binubulong niya tuwing gabi, para bang wala namang nakikinig. Minsan, nauupo siya sa paanan ng kanilang lumang hagdanan, yakap ang tuhod, habang pinapanood ang kanyang ina na tahimik na nagdarasal ng rosaryo sa isang sulok. Bawat butil na dumadaan sa mga daliri ng kanyang ina ay parang pag-asa na hindi pa tuluyang namamatay. Nanay, bulong ni anak, bakit parang hindi nagbabago ang mundo kahit araw-araw kang nagdarasal? Napangiti ang kanyang ina, hinawakan ang kamay niya, at tahimik na sumagot, hindi mo lang agad nakikita, anak. Ang dasal ay parang butil ng binhi. Sa dilim ito tumutubo. Ngunit sa loob ng puso ni anak may bumabagabag. Sa tuwing magbubukas siya ng radyo, maririnig niya ang balita ng mga bayan na nasusunog, ng mga batang nawawala, ng mga magulang na umiiyak. Sa kabila ng init ng yakap ng kanyang ina, lumalalim ang malamig na takot sa kanyang dibdib. Sa gabi, bago matulog, binubulong niya ang isang tanong, Diyos ko, naririnig mo ba ako? Bakit parang ang hirap maniwala ngayon? Isang madaling araw, nagising si anak sa tunog ng malakas na kulog. Parang lumilindol ang paligid. Tumakbo siya papunta sa kwarto ng kanyang lola, na noon ay nakaluhod at nakapikit, mahigpit na hawak ang rosaryo. Lola, natatakot po ako, nanginginig niyang wika. Halika dito, anak, sabi ng matanda, kapag natatakot ka, mas lalo kang dapat magdasal. Hindi tayo pinababayaan ng langit kahit madilim. Sa biglang paglakad ng oras, may dumating na hindi inaasahan. Habang nakaupo ang buong pamilya sa hapagkainan, tumunog ang telepono, isang balita mula sa malayong kamag-anak na nawalan ng bahay dahil sa giyera. Lahat ay natigilan. Ang ama ni anak ay napabuntong hininga, hanggang kailan ba ito? Wala nang sumagot. Nagkahalo ang takot, galit at pagod sa bawat salita. Sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang tinig sa radyo, isang mensaheng para bang itinutok sa puso ng bawat isa. Mga minamahal na anak, sa panahong ito ng kadiliman, iniimbitahan ko kayong ipikit ang mga mata ng inyong katawan at buksan ang mga mata ng inyong kaluluwa. Ang tinig ay mapagkalinga, malalim, parang nagmumula sa isang pastor na may aral at malasakit. Habang nakikinig si anak, tila ba nagbago ang hangin sa paligid. Parang sumilong ang katahimikan. May kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero parang gusto niyang magdasal. Anak, bulong ng kanyang ina, makinig ka. Minsan, ang sagot ay hindi agad dumarating. Pero laging may sagot ang langit. Napatingin si anak sa mga kamay ng kanyang lola, na patuloy na humahawak sa rosaryo kahit nanginginig ang mga daliri. Parang may liwanag na bumabalot sa kanya. Bakit po ba rosaryo ang hawak ni lola, nay? Tanong ni anak. Sumagot ang ina, dahil sa bawat kadiliman, may lubid ng liwanag na hindi kailanman napuputol. Ganyan ang rosaryo. Mula pa noong panahon ng ating mga ninuno, sa mga panahon ng digmaan at bagyo, hindi ito nawala. Ang rosaryo ang nagbubuklod sa atin sa langit. Napaisip si anak. Sa kanyang murang puso, unti-unting nabubuo ang isang tanong na mas malalim, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagdarasal ng rosaryo? At paano ito nagiging sagot sa madilim na panahong ito? Habang lumalalim ang gabi, bumalik si anak sa kanyang silid, iniisip ang mga salita ng pastor sa radyo. Pinikit niya ang mga mata, inalala ang mga kamay ng kanyang ina at lola, ang mga butil ng rosaryo na dumadaan, ang bulong ng mga dasal na hindi natatapos. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Hindi niya alam, ngunit ang gabing iyon ay simula ng isang bagong paglalakbay, isang pagtuklas sa lihim na lakas ng panalangin at pag-asa, kahit sa panahong ang mundo ay tila hindi na muling sisikat ang araw. Sa sumunod na araw, ang tanong sa puso ni anak ay lalong lumalim. Habang tahimik siyang naglalakad sa makitid na kalsada patungong paaralan, natanaw niya ang matatandang babae sa kanto, magkahawak kamay na parang nagdadamayan. Sa tabi ng simbahan, may ilang lalaki na tila nag-aalalang nag-uusap sa lilim ng punong mangga. Lahat, kahit anong edad, ay may dalang bigat, para bang bawat isa ay naghahanap ng sagot na hindi madali. Sa pag-uwi niya, muli niyang narinig ang pamilyar na tinig mula sa radyo.
Ngayon, mas malinaw, mas direkta, parang ang tinig ng pastor ay nakikiusap hindi lang sa mga tao, kundi sa kaluluwa ng bawat nakikinig. Mahal kong mga anak, wika ng pastor, ang panahon ng dilim ay hindi lamang panahon ng digmaan at kaguluhan sa mundo. Ito rin ay panahon ng labanan sa puso, ang tunay na labanan ay hindi palaging nakikita ng mata. May mga digmaan na hindi mo maririnig, mga sugat na hindi mo makikita, mga kirot na hindi mo masasalat, ngunit tunay na nag-iwan ng marka sa ating mga buhay. Napalingon si anak sa kanyang ama, na tahimik na nag-aayos ng sirang bubong. Sa gilid ng bahay, nandoon ang kanyang ina, nagbubunot ng damo, habang ang kanyang lola ay nag-aalaga ng apo ng kapitbahay. Ang bawat isa ay abala, pilit na iniahon ang sarili mula sa bigat ng araw-araw. Ngunit sa likod ng bawat kilos ay may mga tanong, tulad ng sa puso ni anak na naghihintay ng kasagutan. Nagpatuloy ang tinig ng pastor, huwag kayong matakot. Sa bawat panahon ng kadiliman, may presensya na hindi nyo nakikita, ngunit laging kasama nyo. Si Maria, ang ating ina, ay tahimik na nagmamasid, nagbabantay, at nagdarasal kasama ninyo. Sa bawat pagluha, sa bawat paghingi ng tulong, siya ay naroroon, di mo man namamalayan, yakap ka na niya. Namalayan ni anak na lumuluha ang kanyang ina habang nakikinig sa radyo. Nilapitan niya ito at mahigpit silang nagyakapan. Bakit ka umiiyak, Nay? Tanong ni anak. Dahil naramdaman ko ang yakap ni Maria. Hindi tayo nag-iisa, anak. Kahit sa mga oras na parang walang tumutulong, may ina tayong nagbabantay at nagmamahal, sagot ng kanyang ina, may halong luha at ngiti. Pumasok sa bahay ang ama ni anak, bitbit ang isang pirasong sirang rosaryo. Naalala ko ang kwento ng aking lola, wika nito, noong panahon ng digmaan, wala kaming ibang sandata kundi panalangin. Sinabi ng kanyang pari, ang rosaryo ang lubid ng liwanag sa gitna ng dilim. At kahit maraming dekadang lumipas, hindi iyon kailanman naputol. Sumagi sa isipan ni anak ang mga kwento ng mga santo at martir na minsan ay narinig niya mula sa lola. May isang gabi na ikinuwento nito si Santa Bernadette, isang batang babae mula sa malayong bayan sa Europa. Mahirap, sakitin, halos walang nakakaalam sa kanya. Ngunit siya ang pinili ng Birheng Maria na makakita sa kanya sa isang groto, at anong hawak ni Bernadette? Isang rosaryo. Hindi siya inutusan ng Birhen na magbago ng mundo gamit ang mga salita o armas, kundi sa pamamagitan ng mapagpakumbabang panalangin. Naramdaman ni anak na parang nabuksan ang kanyang isip. Totoo pala, Nay. May kwento rin kayong alam? Sumagot ang kanyang lola, anak. Noon, sa bawat baha o bagyo, palaging rosaryo ang hawak ng mga babae dito. Kahit walang-wala na kami, hindi kami pinabayaan. Ang rosaryo ang naging takbuhan namin. Walang ibang sandata na mas malakas pa riyan. Tahimik na tumango ang kanyang ama na parang may naalala. Ang lola ko rin, sa tuwing gising pa ako sa gabi, naririnig ko siyang nagdarasal. Sabi niya, ang rosaryo ay parang kadena na bumabalot sa buong bahay, nagproprotekta sa lahat. Kapag natutulog ka, anak, may mga dasal na gumagawa ng milagro na hindi mo lang alam. Patuloy ang tinig ng pastor sa radyo, ang panalangin ay hindi para lamang sa mga pari o madre. Sa bawat ina na lumuluha para sa kanyang anak, sa bawat lola na tahimik na nagdarasal para sa kanyang pamilya, sa bawat kabataang naguguluhan, sa bawat ama na hirap at pagod sa buhay, ang rosaryo ay para sa inyo. Ito ang lubid na nag-ugnay sa lupa at langit. Habang nakikinig, parang may liwanag na dumaan sa loob ng bahay. Si anak, na dati natatakot, ay nakaramdam ng kakaibang lakas. Lumapit siya sa lola niya at kinuha ang isang butil ng rosaryo. Lola, pwede po ba akong magdasal kasama niyo? Napangiti ang matanda, inilagay ang rosaryo sa kamay ni anak. Anak, hindi mo kailangang maging perpekto. Kahit isang aba Ginoong Maria, sapat na yon. Ang mahalaga, may pananampalataya ka. Sa likod ng bahay, narinig ni anak ang kapitbahay na umiiyak. Hindi niya alam ang dahilan, pero naisip niyang ipagdasal ito. Hindi niya napansin, nagsimula siyang bulongin, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sa mga araw na sumunod, naging mas tahimik ang bahay nila, ngunit mas maliwanag ang samahan. Tuwing gabi, magkasama silang nagdarasal, kahit minsan antok na antok, kahit may mga problema, kahit nag-aaway minsan. Ang lola niya, kahit mahina na ang tinig, ay nagsisilbing ilaw ng buong pamilya. Ang kanyang ama, na dati palaging galit o tahimik, ay biglang naging mas malambing at matyaga. At ang kanyang ina, na laging pagod sa trabaho, ay biglang naging mas payapa.
Isang gabi, habang nagdarasal sila, bumisita ang matandang kaibigan ng lola. Alam mo, kumadre, bulong nito, marami na akong nakita sa buhay, jera, sakit, pagkawala. Pero ang hindi kailanman nagbago, ay ang kapangyarihan ng panalangin. Ang rosaryo ay parang apoy na hindi namamatay. Kahit isang butil, may epekto. Kahit bulong, naririnig ng langit. Napatingin si anak sa mga matatanda. Sa mga linyang gumuguhit sa kanilang mukha, sa mga mata nilang punong-puno ng alaala at pag-asa, nakita niya ang tapang na hindi galing sa mundo, kundi mula sa pananampalataya. Sa isang iglap, naisip niya, paano kaya kung lahat ng tao ay magdasal ng rosaryo? Habang natutulog na si anak, naramdaman niyang unti-unting gumagaan ang bigat ng loob niya. Parang may mga kamay na nagbabantay sa kanya, hindi lang kamay ng ina o lola, kundi kamay ng isang inang hindi niya nakikita, ngunit ramdam niyang laging naroroon. Sa panaginip niya, nakita niya ang mga tanikala ng rosaryo na umiilaw sa gitna ng dilim, humahawak sa bawat bahay, sa bawat tao, sa bawat sugat ng mundo. Pagmulat ng kanyang mga mata, tila ba mas maliwanag na ang paligid. Hindi pa rin nawawala ang problema, ngunit mas buo na ang kanyang loob. Sa umaga, habang naglalakad siya papuntang paaralan, may nakita siyang matandang lalaki na naglalakad ng mabagal, bitbit ang lumang rosaryo. Magandang umaga, apo, bati ni anak. Ngumiti ang matanda. Magandang umaga, anak. Alam mo ba na sa bawat hakbang na may dasal, kahit anong bigat, kaya mong lampasan? Nakangiting tumango si anak, sabay hawak sa kanyang bulsa, ramdam ang presensya ng rosaryo na iniabot ng lola niya kagabi. Sa bawat hakbang, may bumubulong sa kanyang puso, hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman iniwan. At sa paglubog ng araw, habang ang buong pamilya ay tahimik na nagtitipon sa ilalim ng isang bubong, narinig nilang muli ang tinig ng pastor sa radyo. Ngayon, mas malapit, mas malinaw, mas personal, mga anak. Ang laban ay hindi lamang laban ng katawan, kundi laban ng espiritu. Ngunit hindi kayo kailanman nag-iisa, sapagkat ang ina ng Diyos ay naglalakad kasama ninyo, nagbabantay, nagmamahal. Walang sumagot, ngunit sa bawat puso, may taimtim na pag-asa na nagsimulang tumubo. Tulad ng binhi na itinanim sa dilim, nagsisimula na itong mag-ugat. Sa bawat gabing puno ng tanong at dasal, unti-unting napuno ng kuryosidad si anak tungkol sa rosaryo. Hindi na siya nagkasya sa tahimik na paghawak sa butil o pakikinig sa kwento ng kanyang lola. Gusto niyang malaman kung totoo ngang may kapangyarihan ang panalangin ito, o basta tradisyon lang ba na paulit-ulit ginagawa ng matatanda. Sa isang gabi na walang kuryente at tanging kandila lang ang ilaw sa kanilang bahay, nagtipon-tipon ang pamilya sa sala. Lola, ikwento niyo nga po ulit ang tungkol kay Bernadette, tanong ni anak, malumanay at puno ng pag-asa. Napangiti si Lola, hinaplos ang buhok ni anak at nagsimula. Noon, may batang babae sa malayong bayan ng Lourdes, sa bansang Pransya. Mahirap lang siya, mahina ang katawan, halos walang nakakaalam sa kanya. Pero isang araw, may nagpakitang babaeng maganda sa isang yungib. Siya si Maria, ang ina ng Diyos. Hindi siya nagdala ng ginto o salapi, hindi siya nagsalita tungkol sa digmaan o yaman. Dalawang bagay lang ang mahalaga sa tagpo na iyon, ang dasal at ang rosaryo. Sa tuwing makikita ni Bernadette ang Birhen, sabay silang magdarasal ng rosaryo. Hindi sila nagmamadali, hindi rin sila gumagamit ng magarbong salita. Basta bawat butil, bawat aba Ginoong Maria, parang bato-batong nagiging tulay mula lupa paakyat sa langit. Napatingin si anak sa mga mata ni Lola, tila baramdam niya ang init at liwanag ng kwento. Ano pong nangyari kay Bernadette, Lola? Hindi siya naging mayaman, anak. Hindi siya nabigyan ng titulo. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, daan-daang tao ang gumaling sa tubig ng Lourdes. Milyon-milyon ang nagpunta doon, nanalangin at nakaramdam ng himala. Hindi iyon dahil kay Bernadette, kundi dahil sa rosaryo at sa panalangin nagmumula sa puso. Si Bernadette, kahit mahina ang katawan, ay naging malakas sa pananampalataya. Sa katahimikan, nagtanong ang ama ni anak. Mayroon pa bang ibang kwento tungkol sa rosaryo na may himala, Nay? Tumango si Lola, sabay turo sa lumang libro ng mga santo. Marami, anak. Sa Fatima, 3 bata ang pinili ni Maria, sina Alcia, Francisco, at Jacinta. Mga batang pastor lang sila, walang alam sa politika o relihiyon. Pero sa kanila, inihayag ni Maria na ang rosaryo ang magliligtas sa mundo mula sa giyera at kasalanan. Sa gitna ng takot at pagbabanta ng mga may kapangyarihan, tumayo ang mga bata.
Paulit-ulit nilang dasal ang rosaryo araw-araw, at dahil dito, daan-daang libo ang nagtipon sa Fatima upang masaksihan ang tinatawag nilang milagro ng araw, isang pangyayaring walang paliwanag ang siyensya, ngunit napatunayan ng libo-libong tao. Hindi makapaniwala si anak. Ibig po bang sabihin, Lola, kahit bata ay may magagawa sa rosaryo? Lalong-lalo na ang mga bata, sabat ng kanyang ina, dahil ang dasal ng inosente at dalisay na puso ay madaling umaabot sa langit. Gaya ni Nelsia, Francisco, at Jacinta, walang takot na nagdasal kahit may panganib. Iyon ang tunay na lakas ng rosaryo, hindi ito para sa malakas, kundi para sa mga marunong magtiwala. Sa kabilang dulo ng mesa, biglang nagsalita ang ama. Alam nyo, hindi lang sa mga kwento ng mga bata at santo gumagawa ng himala ang rosaryo. Maging sa digmaan, ito ay naging sandata. Noon, sa labanan ng Lepanto, halos matalo na ang hukbong Kristiyano. Sa utos ng Santo Papa, sabay-sabay nagdasal ng rosaryo ang buong Europa. At nang matapos ang labanan, nagwagi ang hukbo. Ang tagumpay ay iniugnay hindi sa lakas ng espada, kundi sa sabayang panalangin ng rosaryo. Tahimik na napaisip si anak. Tumango si Lola, sabay sulyap sa isang larawan ng isang madre sa altar. May isa pang kwento, anak. Isang madre na walang pangalan, tahimik lang at walang uma-appreciate sa kanya. Ang kanyang misyon araw-araw, magdasal ng rosaryo para sa mga kaluluwa. Isang gabi, na naginip siya, nakita niyang bawat Aba-Ginoong Maria na kanyang binibigkas ay nagiging puting rosas, pumapailan lang sa langit at bumabagsak na pagpapala sa mga taong hindi niya kilala. Napagtanto niya na ang kanyang simpleng panalangin ay naging daan ng maraming biyaya para sa mundo. Lola, totoo ba talaga ang mga himalang yan? Usisa ni anak, may halong duda at paghanga. Totoo, anak. At hindi lang yan. Alam mo ba na maging ang mga bilanggo at makasalanan ay binabago ng rosaryo? Isinalaysay ni Lola ang kwento ng isang prisyonero na nahatulan ng malulupit na krimen. Sa loob ng selda, natagpuan nito ang isang abandonadong rosaryo. Hindi siya marunong magdasal, pero araw-araw, hawak-hawak niya ito at binubulong ang natatandaan niyang Aba-Ginoong Maria. Unti-unti, napalitan ng kapayapaan ang galit sa kanyang puso, at bago siya mamatay, naranasan niyang mapatawad at muling mahalin ang Diyos. Sa mga salaysay na yon, tahimik na nakinig si anak. Hindi niya napansin na umiiyak na pala siya. Bakit po ba parang mas marami ang milagro kapag rosaryo ang dasal? Ngumiti si Lola, inilapit si anak sa kanyang dibdib. Dahil ang rosaryo, anak, ay hindi lang panalangin. Isa itong pakikibaka. Sa bawat dekadang binibigkas mo, pinapaalala mo kay Satanas na hindi siya panalo. Sa bawat Aba-Ginoong Maria, parang bumubuo ka ng bakod na nagpoprotekta sa iyong pamilya. At sa bawat pagsuko mo sa panalangin, natututo kang umasa kahit sa panahon ng kawalang pag-asa. Hindi lang si anak ang natututo. Sa mga sumunod na gabi, napansin ng buong pamilya na mas nagiging mapayapa ang kanilang tahanan. Minsan, nadadalaw sila ng kapitbahay na may mabigat na problema. Tahimik lang silang upo, at pagkatapos ng maikling kwento, sabay-sabay silang magdarasal ng rosaryo. Walang milagro na lumalabas sa hangin, pero pagkatapos ng bawat panalangin, parang gumagaan ang lahat. Ang mga luha ay napapalitan ng mga ngiti, at ang bawat gabi ay nagiging mas maliwanag. Isang araw, dumalaw sa kanilang baryo ang isang madre na galing sa malayong kumbento. Tahimik siya, magalang, at bihirang magsalita. Ngunit kapag siya ay nagdarasal ng rosaryo, ramdam ng lahat ang kakaibang kapayapaan na bumabalot sa paligid. Sister, tanong ng isang batang babae, bakit po araw-araw kayong nagro-rosaryo? Ngumiti ang madre, inilapit ang mga butil sa kanyang labi. Dahil bawat dasal ay pag-ibig para sa mundo. Bawat butil ay isang bulaklak para kay Maria. At bawat bulaklak ay bumabago ng kaluluwa, kahit hindi natin agad nakikita. Lumalim ang gabi, ngunit hindi natapos ang kwento ng mga himala. Naging kaugalian ng pamilya ni anak na tuwing alas 6, bago maghapunan, sabay-sabay silang magro-rosaryo, para sa mga may sakit, para sa mga nagugutom, para sa mga kaibigan at kaaway, para sa mga nawawala at naliligaw. Sa bawat dasal, may nabubuong panibagong lakas. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni anak na ang rosaryo ay hindi lamang tradisyon o ritual. Ito ay sandata at kalasag, paminsan-minsan ay parang pahinga, minsan naman ay parang espada. Sa bawat pagsabay niya sa mga kwento ng mga santo, mga bata, mga ina, mga martir, at kahit ng mga simpleng tao, nahanap niya ang sarili niyang lakas, hindi sa sariling galing, kundi sa mapagpakumbabang pagkapit sa panalangin.
Bago matulog, niyakap ni anak ang rosaryo, marahang binulong ang hiling sa kanyang puso. Maria, turuan mo po akong magdasal. Kahit di ko pa naintindihan ang lahat, alam kong hindi mo ako pababayaan. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang ang liwanag ng kandila ay dahan-dahang nauupos, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang puso, parang yakap ng isang ina na matagal na niyang hinahanap. Minsan, habang nananahimik si anak sa hardin, nahuli niyang nag-uusap ang kanyang ina at lola. Ang usapan ay umikot sa mga kapitbahay, may sakit, may nawalang trabaho, may iniwan ng asawa, at may anak na napariwara. Pansin niya na tuwing may mabigat na problema ang kanilang baryo, laging nagsasama-sama ang mga nanay sa kanilang maliit na kapilya. Doon, kahit walang pari, ay nagsasabay-sabay sila ng rosaryo, umaasang may dumarating na sagot. Isang gabing maulan, dumalaw sa kanila si Tita Aling Celia, kaibigan ng lola na matagal nang hindi nakita. May dala siyang basang payong at luha sa mga mata. Pasensya na po, wala akong mapuntahan, bulong niya. Pinatuloy siya ng pamilya ni anak, pinainom ng mainit na tsaa, at nakinig sa kanyang kwento. Nasa ospital po ang asawa ko. Wala na kaming pera, hindi ko na alam kung anong gagawin. Tahimik lang ang lahat, walang masabi. Pero biglang hinawakan ng lola ni anak ang kamay ni Aling Celia, inilagay rito ang rosaryo. Magdasal tayo, Day. Minsan, kapag wala nang magawa, dasal lang talaga ang natitira. Tahimik silang nagdasal. Walang himalang nangyari ng gabing iyon, pero nang umuwi si Aling Celia, dala niya ang rosaryo ng lola. Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik si Aling Celia, ngayon ay may ngiti na. Salamat po, Nay. Hindi man gumaling agad si Ramon, pero naging payapa ang loob ko. Nakayanan ko. Ngayon, sabay na kaming nagrorosaryo kahit sa ospital. Dahil doon, naging uso sa kanilang baryo na magpasa-pasa ng rosaryo. Minsan sa may sakit, minsan sa nawalan ng trabaho, minsan sa batang naligaw ng landas. Ang bawat bahay, parang may ilaw na hindi namamatay dahil bawat isa ay sumasalo ng dasal ng kapwa. Isang umaga, nagising si anak sa ingay ng mga batang naglalaro sa labas. Sa tabi ng puno ng manga, may nakita siyang batang lalaki na umiiyak mag-isa. Bakit ka umiiyak? Tanong ni anak. Hinahanap ng nanay ko si kuya. Umalis siya, hindi na umuwi. Tahimik na umupo si anak sa tabi ng bata, inilabas ang maliit na rosaryo mula sa bulsa. Halika, magdasal tayo. Hindi ko alam kung anong sasabihin, pero sabi ni Lola, dinirinig ni Maria ang lahat. Walang kaalam-alam ang batang lalaki sa panalangin, pero sa payak na, Aba Ginoong Maria, naramdaman nilang gumaan kahit paano ang loob nila. Habang naglalakad pa uwi, napadaan si anak sa lumang kulungan sa baryo. Mula sa loob, naririnig ang mahinang pag-usal ng dasal. Lumapit siya at nakita ang isang lalaking nakakulong, may hawak na lumang rosaryo. Kuya, bakit ka nagdarasal? Tanong ni anak. Nagulat ang lalaki, pero ngumiti rin. Kasi dito, wala kang ibang kasama kundi ang Diyos. Sabi ng isang madre na bumisita dito dati, pag walang pag-asa, subukan mong magdasal kahit isang Aba Ginoong Maria lang. Hindi mo alam, baka sa simpleng dasal may baguhin si Maria. Tahimik na umalis si anak, may bagong tanong sa isip, ilan kaya ang katulad niya, nawalan, iniwan, nagkasala, pero natutong umasa muli sa dasal. Sa mga sumunod na linggo, dumalaw sa kanilang parokya ang isang madre mula sa malayong kumbento. Siya ay tahimik, hindi kilala ng marami, pero gabi-gabi siyang nagdarasal ng rosaryo sa likod ng altar, kasama ang ilang matatanda at ilang batang palihim na sumusunod. Minsan, nilapitan siya ni anak habang nag-aayos siya ng bulaklak. Sister, hindi po ba kayo nalulungkot na mag-isa dito? Mahinang ngumiti ang madre. Anak, pero bawat dasal ko ay parang yakap kay Maria. Hindi ka nag-iisa kapag nagro-rosaryo ka. May mga dasal kang hindi mo nakikita ang sagot, pero alam mong may ginagawa ang Diyos. Ang mga lola at ina sa kanilang baryo, palaging may dalang rosaryo, habang naglalaba, nagluluto, nag-aalaga ng mga bata, o bumibisita sa mga kapitbahay na may karamdaman. Madalas, nagkakasalubong ang mga titig nila, at isang tango lang, alam na nila na dasal ang sumasalo sa bigat ng bawat araw. Minsan, may batang babae na palaging tahimik at parang may itinatagong lungkot. Napansin ito ng ina ni anak. Halika, magrosaryo tayo kahit isang dekada lang, alok niya. Sa gitna ng katahimikan, umiyak ang bata sa kanyakap ng ina. Hindi ako marunong, tita. Hindi kailangang maging marunong, anak. Ang mahalaga, kasama mo si Maria. Hindi laging may kwento ng milagro.
Minsan, mas masakit ang lungkot, lalo na kapag may nawalan ng mahal sa buhay. Ngunit tuwing gabi, naririnig pa rin ni anak ang marahang pagbigkas ng Aba Ginoong Maria mula sa iba't ibang bahay. Sabi ng kanyang lola, ang mundo, kahit ilang ulit pang madurog, basta may nagdarasal, may liwanag pa rin. Dumaan ang isang tag-init na halos walang ulan. Nagtulungan ang buong baryo magtipid ng tubig, pero lumapit pa rin ang mga nanay sa simbahan tuwing hapon, tahimik na nagrorosaryo, umaasang papakinggan sila ng langit. Isang umaga, bumuhos ang ulan. Hindi ito himalang tulad sa mga kwento, pero ramdam ng lahat na may sagot sa dasal nila. Nagyakapan, nagtawanan, at muling lumakas ang loob ng bawat isa. Sa hapagkainan, nagkukwento ang ama ni anak ng mga naging pagsubok nila noon. Nang iniwan tayo ng bagyo at sinira ang ating bahay, hindi natin alam kung paano magsisimula muli. Pero sa gabi-gabi nating dasal, kahit madalas umiiyak ang nanay mo, nabuo ulit tayo. Hindi dahil sa swerte o tulong ng mayaman, kundi dahil pinanindigan nating huwag sumuko sa panalangin. May mga gabing tahimik, puno ng takot at pag-aalala, pero palaging naroroon ang presensya ng dasal. Sa maliit na parokya, ang mga ordinaryong tao, ang mga nanay, lola, kabataan, matatanda, ang mga taong walang pangalan sa kasaysayan, ang siyang tunay na haligi ng pananampalataya. Sa bawat butil ng rosaryo, may nililikhang hibla ng pag-asa na sumasalo sa bigat ng mundo. Isang gabi, biglang nag-brownout habang nagdadasal ang pamilya ni anak. Sa dilim, sabay-sabay nilang binigkas ang rosaryo, habang maririnig ang mahihinang bulong mula sa mga kapitbahay. Pagkatapos ng dasal, napansin ni anak na kahit madilim, hindi siya natatakot. Ang tanging liwanag ay ang init ng yakap ng kanyang ina at lola, at ang panatag na pakiramdam na kahit anong mangyari, may kumakapit sa kanila, hindi nakikita, pero tunay na totoo. Sa pagdaan ng mga araw, napansin ni anak na ang rosaryo ay parang ilog na dumadaloy sa puso ng bawat isa. Maaaring may mga sandaling nadadapa, sumusuko, naliligaw, pero laging may umaakay, nagbabangon, at umaasang bukas ay mas magiging magaan. Hindi lahat ng kwento ay puno ng himala, pero bawat kwento ay may halong lakas, pag-asa, at tahimik na pananampalataya. Doon unti-unting naunawaan ni anak, ang tunay na himala ng rosaryo ay hindi lang sa mga malalaking kwento ng santo, kundi sa tahimik na araw-araw na paninindigan ng mga taong ordinaryo, na sa kabila ng lahat, patuloy na nagmamahal, nagtitiis, at hindi sumusuko sa panalangin. Sa umaga ng linggo, tahimik na nakaupo si anak sa harap ng simbahan, pinagmamasdan ang mga taong dumarating, may nakangiti, may tuliro, may umiiyak. Sa likod ng lahat ng mukha ay may kanya-kanyang laban, ngunit bihirang may maglakas loob na magbukas ng loob sa iba. Habang nagmamasid siya, narinig niya muli ang tinig ng pastor sa radyo, malalim at matatag, dumiretso sa kaibuturan ng kanyang kalooban. Mga anak, hindi lahat ng labanan ay may tunog ng baril at pagsabog. May mga digmaan na mas mapanganib ang laban ng loob, ng isipan, ng kaluluwa. Sa bawat pagsubok, sa bawat araw ng kalungkutan, sa bawat gabi ng pagdududa at takot, naroon ang kaaway na tahimik ngunit matindi. Huwag ninyong isipin na kayo ay nag-iisa, sapagkat sa bawat butil ng rosaryo na inyong hawak, may espada at kalasag na ipinagkakaloob sa inyo. Habang bumubulong ang tinig ng pastor, naalala ni anak ang mga gabing hindi siya makatulog. Yung gabi na parang nalulunod siya sa lungkot, hindi niya alam kung saan mag-umpisa o kanino lalapit. Minsan, naririnig niya ang mga biro ng kabataan, ay rosaryo, panalangin ng matatanda lang yan. Hindi ka naman yayaman dyan, wala namang nababago. Kahit gusto niyang sumabay sa tawa, ramdam niyang may kumikirot sa dibdib niya. Pero sa likod ng pangungutya ng mundo, may tanong siyang hindi matakasan, bakit kaya may mga tao pa ring naniniwala? Bakit hindi nila kayang talikuran ang rosaryo? Minsan, sumama siya sa kanyang ina sa palengke. Habang bumibili sila ng gulay, nakasalubong nila si Mang Tomas, na kilalang kwela at palatawa. "O, Nay, bakit lagi kang may rosaryo? Hindi mo ba alam, uso na ang digital ngayon?" Biro ni Mang Tomas. Ngumiti lang ang ina ni anak, hinawakan ang rosaryo sa kanyang bulsa. "Mang Tomas, sa bawat pag-ikot ng butil, mas lumalakas ang loob ko. Kahit hindi ko alam ang bukas, alam kong may nagbabantay." Natigilan si Mang Tomas, napakamot sa ulo. Baka nga. Basta ako, kapag hirap, nananahimik na lang. Sa kanilang bahay, may gabing parang pinagsakluban ng langit at lupa si anak. May problema sa pera, may batang nagkasakit, may di pagkakaunawaan sa pamilya. Dumilim ang paligid at ang bawat isa ay parang hindi na alam ang gagawin.
Minsan, napapaisip si anak na bitawan na ang rosaryo. Wala namang nangyayari. Baka tama sila, bakit pa ako nagdarasal? Ngunit tuwing halos susuko na siya, naaalala niya ang lola niya, na kahit nanginginig ang kamay at halos hindi na makalakad, ay mahigpit na humahawak sa rosaryo. Anak, ang totoong laban ay hindi mo nakikita. Kung kailan ka pinanghihinaan ng loob, doon mas matindi ang laban. Ang rosaryo, hindi lang para sa panlabas na kaaway. Ito ang sandata ng loob panlaban sa takot, kalungkutan, galit, at kawalang pag-asa. Lumipas ang mga araw, dumarami ang pagsubok. Isang gabi, habang nagdadasal ang pamilya, biglang may dumaan sa labas ng bahay, isang batang humihikbi, umiiyak. Lumapit ang ina ni anak, inalalayan ng bata. Bakit ka umiiyak? Wala na po akong nanay. Wala na akong mauwian. Hindi alam ng ina ang isasagot, ngunit ipinahawak niya ang rosaryo sa bata. Alam mo, hindi ka nag-iisa. May nanay ka pa rin, si Maria. Kapag wala ka ng malapitan, hawakan mo lang ito. Sumama si anak sa pagdarasal ng bata, at sa bawat bulong ng Aba Ginoong Maria, tila unti-unting humupa ang iyak. Nang matapos, umiti ang bata, umalis, at parang gumaan ang paligid. May ginagawa ang panalangin na hindi agad nakikita, bulong ng ina ni anak. Hindi natatapos ang laban. Minsan, mas malakas ang tukso, tamad na bumangon, galit na hindi maalis, inggit sa kapwa, takot na walang pangalan. Sa mga panahong iyon, si anak ay natutong sumangguni sa rosaryo, kahit mahina, kahit hindi buong loob. Sa tuwing mapapagod siya, bulong niya, Maria, hindi ko kaya, pero saluhin mo ako. May isang gabi, panaginip ba o guni-guni, nakita ni anak sa kanyang panaginip ang daan na madilim at balakid. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang tawanan at pangungutya, bitawan mo na, walang kwenta yan. Ngunit sa gitna ng dilim, may babaeng nakaputi, hawak ang rosaryo, dahan-dahang naglakad palapit. Huwag kang matakot, anak, wika ng babae, kasama mo ako sa bawat dasal. Kahit hindi mo ako nakikita, niyayakap kita tuwing nanghihina ka. Nagising si anak, pawisan at nanginginig, ngunit hindi natakot. Tumayo siya, hinanap ang rosaryo at mahigpit na hinawakan ito. Narinig niya ang tinig ng pastor sa radyo, kasabay ng bukang liwayway, mga anak, sa bawat laban ng loob, huwag kayong bumitaw. Ang rosaryo ang lubid na nag-ugnay sa inyo at sa langit. Si Maria ay hindi nag-iwan, kapag tila wala ng pag-asa, siya ang tahimik na lakas sa inyong tabi. Muli siyang lumapit sa lola niya, na nooy nagdarasal sa madilim na kusina. Lola, paano po kung mapagod akong magdasal? Paano kung sumuko na ako? Tahimik na hinawakan ng matanda ang kamay ni anak, inilapit sa puso. Ang pagod, anak, ay parte ng laban. Pero tandaan mo, sa bawat dasal na di mo matapos, si Maria na ang tumutuloy. Hindi mahalaga kung malakas o mahina, basta hindi ka bumibitaw. Muling napuno ng pag-asa si anak. Naalala niya ang mga kwento ng mga santo at martir, hindi sila palaging matapang, hindi laging sigurado, pero hindi sila bumitiw. Ganito rin pala ang rosaryo, minsan, parang walang epekto, pero sa totoo lang, ito ang kalasag na hindi mo lang agad nakikita. Isang araw, may bagong batang dumating sa kanilang baryo. Tahimik, malayo ang tingin, palaging nag-iisa. Nilapitan siya ni anak, inalok ng laruan, pero tinanggihan nito. Hanggang isang gabi, nadatnan niyang umiiyak ang bata sa gilid ng kalsada. Bakit ka umiiyak? Wala po akong kaibigan. Lagi akong pinagtatawanan. Hinugot ni anak ang rosaryo sa bulsa, iniabot sa bata. Alam mo, may isang nanay sa langit na hindi ka iiwan. Sabay tayong magdasal. Walang salita, pero nagsimulang magdasal ang dalawa, at sa unang pagkakataon, nakita ni anak nang umiti ang bata. Salamat. Ngayon, parang hindi na ako nag-iisa. Lumipas ang mga araw, mas lumalim ang pag-unawa ni anak sa labanang hindi nakikita. Hindi ito sinusukat ng dami ng problema, kundi ng lakas ng loob na hindi sumuko sa gitna ng unos. Sa bawat pag-ikot ng butil ng rosaryo, naisip niyang bawat dasal ay parang bato na nagpapalakas sa pader ng kanyang puso. Sa pagtatapos ng araw, bago matulog, nakaharap si anak sa bintana, pinapanood ang buwan sa madilim na langit. Maria, salamat po at hindi mo kami iniiwan, bulong niya. Sa katahimikan, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa, may liwanag na pumupuno sa dilim, may yakap na hindi nakikita, may lakas na bumabalik sa puso ng mga sumusuko. Sa bawat gabi ng pagdududa, sa bawat araw ng takot, naroon pa rin ang laban. Ngunit ngayon, alam na ni anak, may rosaryo siyang sandata, may inang laging kasama, at may pag-asang hindi kailanman maglalaho.
Sa isang umagang payapa, nagising si anak sa amoy ng tinapay na niluluto ng kanyang ina. Sa ibabaw ng mesa, nakapatong ang rosaryo sa tabi ng platitong may mantika at asin. Habang abala ang kanyang ina sa paglalagay ng agahan, napansin ni anak na nag-umpisa itong magdasal habang naggugupit ng repolyo, marahan, parang natural na bahagi lang ng bawat galaw. Tahimik lang si anak, pero nagtanong sa sarili, ganyan lang ba talaga kasimple ang magdasal? Hindi ba kailangan ng tamang salita o ng tahimik na lugar? Bumalik sa alaala niya ang tinig ng pastor. Ngayong umagang iyon ay muling narinig sa radyo, kalmado at nakakainganyo. Mga anak, ang rosaryo ay hindi lamang para sa mga santo, hindi lamang para sa mga madre at pari, hindi para sa mga bihasa sa panalangin. Ang rosaryo ay para sa lahat, para sa abalang ina, sa pagod na ama, sa batang tuliro, sa matandang mahina. Pumunta si anak sa likod ng bahay, nakita ang lola niyang nagdidilig ng halaman, hawak pa rin ang rosaryo, habang pinupunasan ang pawis sa noo. "Lola, paano niyo po nagagawang magdasal kahit nagtatrabaho?" tanong ni anak. "Anak, hindi naman kailangan perpekto. Ang bawat bulong, bawat buntong hininga, kapag inialay mo sa Diyos, ay panalangin na rin. Kahit habang naglalaba, kahit naglalakad, kahit nagluluto, basta ang puso mo ay kay Maria, nadirinig iyon ng langit." Na-inspire si anak at sinubukan ang payo ng lola. Sa paglalakad papuntang paaralan, mahinang bumubulong siya ng "Aba Ginoong Maria." Minsan, nalilito siya, nakakalimutan ang susunod na bahagi. Pero imbes na mahiya, sinasabi niya sa sarili, "Ang mahalaga, nag-umpisa akong magdasal." Habang tumatakbo ang oras, napansin niyang bawat simpleng dasal ay parang nagiging gabay sa bawat hakbang, parang may marahang humahawak sa kanyang kamay tuwing nalilito o natatakot. Sa loob ng paaralan, may batang magulo at madalas nag-aaway. Sa halip na awayin, naisipan ni anak na ipagdasal siya kahit isang dekada lang. Wala namang milagro agad, pero napansin niyang unti-unting naging magaan ang samahan nila, at minsan ay nakangiti na ang bata sa kanya. Sa hapunan, ibinahagi ni anak ang kanyang karanasan. "Nay, kahit minsan nakakalimutan ko ang susunod na bahagi ng dasal, tinutuloy ko pa rin. Sabi ni Lola, kahit bulong lang, tinatanggap ng Diyos." Napangiti ang ina, hinaplos ang ulo ni anak. "Anak, ang panalangin ay hindi eksamen. Ito ay pag-uusap, minsan mahaba, minsan maiksi, basta totoo at galing sa puso. Nagpatuloy ang bawat araw na simple lang, walang ingranding milagro, pero bawat tahanan, bawat puso, unti-unting nagbabago. Ang mga kapitbahay na dating hindi nagkikibuan, nagkakatagpo sa simbahan at sabay-sabay nagdarasal ng rosaryo. Ang mga batang tahimik, natutong umiti at magdasal ng palihim. Ang mga matatandang akala mo ay laging pagod, tila nagkakaroon ng panibagong lakas tuwing magrorosaryo. Isang gabi, may dumating na balita na isang malapit na kaanak ay naospital. Nalungkot ang lahat, lalo na ang lola na halos hindi makakilos sa kaba. "Nay, magdasal po tayo," alok ni anak. "Hindi ko alam ang tamang salita, pero gusto kong subukan." Nagsimula silang magrosaryo, sabay-sabay, kahit na may nagkakamali sa pagkakasunod-sunod. Walang napansin na milagro, pero nang matapos sila, mas magaan na ang loob ng bawat isa. Lumipas ang mga linggo, naging bahagi ng araw-araw ang rosaryo. Habang naghihintay ng jeep, habang nagsusuklay ng buhok, habang nag-aalaga ng sanggol, kahit saan, kahit kailan, nagiging natural na daloy ang panalangin. Minsan, may batang babae na tahimik lang sa isang tabi. Lumapit si anak, iniabot ang maliit niyang rosaryo. "Gusto mo magdasal tayo?" "Hindi ako marunong," sagot ng bata. "Wala namang problema. Ulit-ulitin lang natin ang Aba Ginoong Maria. Tuturuan kita." At doon, nagsimula silang magdasal, mabagal at puno ng pag-asa. Isang hapon, nakaupo si anak sa ilalim ng puno, pinagmamasdan ang paglipad ng mga ibon. Parang ang rosaryo, no? Paulit-ulit pero hindi nakakabagot. Bawat dasal, parang bulaklak na bumabango sa hangin, dumadampi sa puso ng Diyos. Naramdaman niyang ang panalangin ay hindi lang dasal na inuulit, kundi halimuyak na umaabot sa langit, tulay na bumabalot sa mundo, gabay na nagtutuwid sa mga maling hakbang. Habang dumaraan ang araw, napansin ni anak na ang mga maliliit na bagay na ginagawa ng bawat isa, kapag inaalay kay Maria, ay nagkakaroon ng mas malalim na saysay. Ang pag-aalaga ng kapatid, ang pagtulong sa kapwa, ang pagngiti sa mga batang umiiyak, lahat ay nagiging panalangin, basta sinasabayan ng tiwala. Tuwing gabi, bago matulog, sabay-sabay silang nagdarasal.
Hindi laging kumpleto ang dasal, hindi laging buo ang sigla, pero bawat pamilya, bawat puso, ay nagkakaroon ng mas malalim na ugnayan. Hindi kailangan maging perpekto ang panalangin, wika ng pastor isang gabi sa radyo, dahil ang Diyos ay nakikinig sa bulong ng puso, hindi sa ganda ng salita. Sa pagdaan ng panahon, nakita ni anak na ang rosaryo ay naging parang haligi ng kanilang araw-araw, tagapagtaguyod sa mahihirap na sandali, tahimik na kaagapay sa saya at lungkot, ilaw sa dilim, tulay ng mga puso. Sa sandaling iyon, napagtanto niya, ang pinakamakapangyarihang panalangin ay hindi ang pinakamahaba o pinakamaraming salita, kundi ang pinakatapat. Ang rosaryo, sa kasimplihan nito, ay naging ilaw ng kanilang pamilya, gabay ng kanyang lakad, at paminsan-minsan, naging paboritong sandata laban sa lungkot at takot. Habang papalapit ang gabi, tahimik na nagdasal si anak, hindi perpekto, hindi mahaba, pero totoo. Sa bawat bulong ng dasal, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa, at iyon pala ang totoong himala ng rosaryo. Isang gabi, habang nakahiga si anak at pinagmamasdan ang kisam, muling bumalik sa isip niya ang mga tanong, bakit kahit araw-araw siyang nagdarasal, may mga pagkakamaling paulit-ulit pa rin niyang nagagawa? Bakit parang may mga sugat sa kanyang puso na hindi matakpan ng kahit ilang dasal? Minsan, pakiramdam niya hindi siya karapat-dapat. Sa bawat pagkadapa, nadaragdagan ang bigat na dinadala. Bakit, Panginoon? Hanggang kailan ako susubok magbago, pero bumabalik pa rin sa dati? Sa katahimikan ng gabing iyon, muling narinig ni anak ang tinig ng pastor sa radyo, parang bulong na may awang nagmumula sa langit. Mga anak, hindi kayo tinatawag na maging perpekto bago lumapit sa Diyos. Tinatawag kayong bumalik kahit paulit-ulit kayong nadarapa. Huwag niyong hintaying maging tama ang lahat bago magdasal o magsimulang muli. Ngayon ang araw ng pagbabalik loob. Tumayo si anak, bumaba ng hagdan at nakita ang kanyang lola na nagdarasal sa dilim. Lola, pwede po ba akong sumama sa inyo magdasal? Tumango ang matanda, pinatabi siya, at magkatabi silang lumuhod sa harap ng lumang altar. Hindi ko po alam kung paano magsisimula, mahina niyang bulong. Anak, mag-umpisa ka lang. Sabihin mo kay Maria kung ano ang laman ng puso mo. Dahan-dahang napuno ng luha ang mga mata ni anak habang binubulong ang mga salita. Maria, patawad po sa mga beses na hindi ako nagtiwala. Patawad po sa pagiging matigas ang ulo, sa pagiging mapag-alinlangan, sa lahat ng beses na nilimot ko ang Diyos. Tahimik lang si Lola, hinawakan ang kamay niya, at sabay silang nagdasal ng rosaryo. Sa bawat butil, naramdaman ni anak ang bigat na unti-unting nababawasan. Ang bawat salita, parang ginagamot ang sugat ng kanyang kaluluwa. Kinabukasan, may mensahe sa simbahan, magkakaroon ng kumpisal at misa sa hapon. Nagdadalawang isip si anak, gusto niyang humingi ng tawad, pero natatakot siya. Baka hindi pa ako handa, baka hindi ako tanggapin, bulong niya sa sarili. Ngunit narinig niyang muli ang tinig ng pastor, ngayon ay mas mariin, anak, ang tunay na pagbabago ay hindi para sa malinis, kundi para sa sugatan. Ang pagbabalik loob ay hindi pagtatapos, kundi simula ng panibagong buhay. Huwag mong hintayin ang bukas. Ngayon, lumapit ka. Habang papalapit ang oras ng kumpisal, ramdam ni anak ang kaba sa kanyang dibdib. Sa pila ng mga tao, nakita niya ang mga matatandang umiiyak, mga batang tahimik na nagmumuni, mga ama at inang matagal nang hindi nagkakasundo. Sa bawat isa, may dalang kwento ng pagkakasala, takot at pag-asa. Sa isang tabi, nakita niya ang kanyang ina, mahigpit na hawak ang rosaryo, tahimik na nananalangin. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, lumapit siya sa pari. Padre, matagal na po akong hindi nangungumpisal. Maraming beses ko nang binalak, pero laging natatakot ako. Mahinang ngiti ang sagot ng pari, ang mahalaga, andito ka ngayon. Walang sugat na hindi kayang pagalingin ng awa ng Diyos. Dahan-dahang ibinuhos ni anak ang laman ng kanyang puso, ang galit, inggit, mga kasinungalingan, ang mga paglimot sa Diyos. Habang nakikinig ang pari, parang naramdaman niyang unti-unting nililinis ang kanyang loob, parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang puso. Nang ibigay ng pari ang absolusyon, hindi niya mapigilan ang luhang dumaloy mula sa mata niya. Para siyang niyakap ng langit. Pagkatapos ng kumpisal, sumabay siya sa misa. Sa pagtanggap ng Eukaristya, napuno ng panibagong pag-asa ang kanyang puso. Hindi na siya balot ng hiya at takot, kundi ng bagong simula. Salamat, Panginoon, bulong niya. Salamat, Maria, dahil hindi mo ako sinukuan. Pag-uwi, sinalubong siya ng kanyang pamilya. Kumusta, anak? Tanong ng kanyang ina. Mas magaan po ang pakiramdam ko, Nay.
Parang ang tagal ko nang gustong sumuko, pero ngayon, parang may bagong lakas sa loob ko. Niyakap siya ng kanyang lola. Anak, iyan ang tunay na himala ng rosaryo at ng pagbabalik loob. Hindi kailangan maging perpekto, ang mahalaga, handang mag-umpisa ulit. Mula noon, naging iba ang paraan ng pagdarasal ni anak. Hindi na lang basta ulit-ulit, kundi totoo at malalim. Bawat butil ng rosaryo ay naging paalala ng awa ng Diyos, ng yakap ni Maria, ng kapatawaran at pag-asa. Naging mas madalas ang pagtulong niya sa mga kapitbahay, ang pag-unawa sa mga kaibigan, at ang pagngiti sa harap ng pagsubok. Ang rosaryo ay altar ng puso ko, sabi niya sa lola, at tuwing bumabalik ako sa Diyos, parang pinupunasan niya ang bawat luha ko. Dumating ang isang gabi na puno ng ulan. Habang magkatabi silang nagdarasal ng pamilya, narinig nila sa radyo ang tinig ng pastor, mahina pero buo, mga anak, sa bawat pagbabalik loob, nagsisimula ang bagong pag-asa. Ang rosaryo ay daan pabalik sa tahanan, daan pabalik sa puso ng Diyos. Huwag kayong matakot mag-umpisa ulit. Hindi kayo nag-iisa sapagkat may ina kayong laging naghihintay sa inyo. Lumipas ang gabi pero nanatili sa puso ni anak ang paanyaya. Sa harap ng altar, marahan siyang lumuhod, nilapag ang rosaryo, at pumikit. Diyos ko, narito po ako. Hindi ako perpekto, pero gusto kong magsimulang muli. Maria, samahan mo po ako. Turuan mo akong maging tapat, maging mapagpatawad, at maging matatag sa pag-ibig. Tahimik ang paligid, pero ramdam niya na hindi siya nag-iisa. Mula sa dilim, nagliwanag ang maliit nilang altar, hindi dahil sa kandila, kundi sa panibagong pag-asa. Sa gabi ng pagsuko at pagtanggap, nadama ni anak ang tunay na yakap ng Diyos. Sa unang pagkakataon, walang natira kundi kapayapaan, pag-asa, at ang matatag na pangakong hindi na siya muling iwan. Bumangon si anak sa isang umaga na tila ibang-iba na ang paligid. Ang dating bigat na parang ulap sa kanyang dibdib ay nawala, pinalitan ng kakaibang sigla at pananabik sa araw na darating. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, napansin niyang nagising siyang ngumingiti. Agad niyang hinanap ang rosaryo, inabot ito mula sa ilalim ng unan, at dahan-dahang hinawakan, marahang bumulong ng pasasalamat. Habang sabay-sabay silang naghahanda ng agahan, mas magaan ang samahan sa pamilya. Napansin ng ina na mas madaling ngumiti ang ama, mas madalas magbiro ang lola, at si anak ay palaging handang tumulong sa mga gawaing bahay. Sa simpleng salo-salo, may halakhak, may kwento, at sa pagitan ng bawat pinggan, naririnig ang tahimik na dasal, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, hindi man laging sabay-sabay. Alam ng bawat isa na ang rosaryo ay parang musika na patuloy na sumasabay sa galaw ng araw. Isang linggo ang lumipas mula nang magbalik loob si anak, at unti-unti niyang napansin ang pagbabago, hindi lang sa sarili kundi sa paligid niya. Sa paaralan, ang dating mahiyain niyang kaibigan ay lumalapit na ngayon para magtanong tungkol sa rosaryo. Paano mo nagagawang maging payapa, kahit may problema, usisa ng kaibigan? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, sagot ni anak, pero tuwing nagdarasal ako, parang may humahawak sa kamay ko, at hindi ako natatakot. Dumating din ang araw na muling dumalaw si Aling Celia. Noon, puno siya ng lungkot at kaba, pero ngayon, nakangiti at malumanay ang mga kilos. Salamat po sa inyo, Nay, sabi niya sa lola ni anak. Dati, gabi-gabi akong umiiyak. Pero simula nang magsimulang magrosaryo kasama si Ramon sa ospital, unti-unti kaming nagkabati, at ngayon, kahit mahirap pa rin, mas payapa na ang loob ko. Kapag nag-aaway kami, inuuna na namin ang panalangin bago ang salita. Napansin din ni anak na ang lola ay mas tumatag, kahit matanda at mahina na ang katawan. Kapag may bumibisita sa bahay, kapitbahay na may problema, batang umiiyak, o mag-asawang magkaaway, hindi sermon ang una niyang inaalok kundi dasal. Magsama tayo, magdasal tayo ng rosaryo, laging paanyaya ng lola. At habang tahimik na dumadampi ang mga dasal sa paligid, unti-unting natutunaw ang galit, inggit, at hinanakit. Sa bawat Aba Ginoong Maria, may pader na napapanday, may sugat na gumagaling. Isang hapon, sumama si anak sa ina na bumisita sa kanilang lumang kapitbahay, isang lalaking dating nakulong at ngayon ay nagsisimula ng panibagong buhay. Tahimik nilang inabutan ito ng maliit na rosaryo. Kuya, naalala mo pa ba yung panalangin na itinuro sa iyo ng madre dati? Tanong ng ina. Tumango ang lalaki, at tuwing naiisip kong babalik ako sa dating buhay, inaabot ko lang ang rosaryo at bumubulong, Maria, tulungan mo ako. Hindi pa ako perpekto, pero araw-araw, mas gumagaan ang loob ko.
Niyakap siya ng kanyang anak at sa harap ng lahat, sama-sama silang nagdasal, simple, tahimik, puno ng pag-asa. Lumipas ang mga araw, naging bahagi ng bawat tahanan ang rosaryo. May mga gabi na sabay-sabay ang buong baryo sa pagdarasal, bawat pamilya, kahit may suliranin, kahit hindi perpekto, nagsasama-sama sa iisang hangarin, ang manatili ang pag-asa. Ang dating mag-asawang madalas mag-away, ngayon ay mas mahaba na ang pasensya. Ang mga batang dating palaaway, natutong magpakumbaba at magpatawad. May mga kwento ng mag-asawang nagkasundo matapos ang matinding pagsubok, ng batang gumaling mula sa sakit, ng matandang natutong patawarin ang sarili sa lumipas na pagkakamali. Hindi lang isang milagro, kundi daan-daang maliliit na pagbabago ang nangyari sa paligid ni anak. Minsan, may batang babae na dumaan sa kanilang bahay, may dalang mabigat na kwento ng pamilyang naghiwalay. Walang maibigay si anak kundi ang rosaryo. Subukan mo kahit isang dasal lang bawat gabi, alok niya. Makalipas ang ilang linggo, bumalik ang batang babae, may ngiti na sa labi. Salamat, mas madali na akong makatulog. Hindi na ako laging natatakot. Hindi rin nakalimot si anak na ipagdasal ang mga kaklase, ang mga gurong mahigpit, ang mga kapitbahay na minsang nakasamaan ng loob. Sa bawat butil ng rosaryo, iniisip niya ang bawat pangalan, bawat pangarap, bawat sugat at alaala. Habang dumarami ang panalangin, dumadami rin ang biyayang hindi masukat, kapayapaan sa puso, tapang na magpatawad, lakas na muling bumangon. Minsan, may bagyong dumaan. Maraming bahay ang nasira, may mga umiyak, may mga galit, may mga sumuko. Pero matapos ang bagyo, sama-sama ang mga tao sa simbahan, walang dalang reklamo, tanging rosaryo lang. Sa gitna ng guho, sabay-sabay nilang binigkas ang panalangin, at habang nagkakaisa ang bawat boses, napalitan ng pag-asa ang takot. Hindi tayo nag-iisa, sigaw ng pari, dahil ang panalangin ay liwanag na walang bagyong kayang patayin. Isang gabi, bago matulog, niyakap ni anak ang kanyang ina at lola. Salamat po, Nay Loring, dahil tinuruan niyo akong magdasal at magtiwala. Hinaplos siya ng lola. Anak, ang panalangin ay parang apoy na ipinapasa sa bawat puso. Basta hindi natin papatayin ang apoy, hindi mawawala ang liwanag. At sa mga sumunod pang araw, hindi man palaging madali, hindi na sumuko si anak. Sa tuwing nadarapa, tumatayo muli. Sa bawat pagsubok, nauunang sumambit ng dasal. Sa bawat tagumpay, hindi nakakalimot magpasalamat. Ang dating ordinaryong buhay ay naging mas makulay, punong-puno ng mga kwento ng pagbangon, kapatawaran, at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Sa katahimikan ng isang gabi, habang nagdadasal mag-isa, naramdaman ni anak ang yakap ng Diyos at ang malambing na bulong ni Maria, hindi ka nag-iisa. Ang rosaryo ay daan ng liwanag. Ipagpatuloy mo lang, anak. At doon, naunawaan niya ang tunay na milagro ng panalangin, ang puso na natutong umibig muli, magtiwala muli, at magsimula muli sa bawat umaga. Sa pagdaan ng mga taon, patuloy na nagbago ang buhay ni anak. Ang bawat araw ay naging bagong simula, may tagumpay at pagkadapa, may saya at lungkot, ngunit laging may liwanag na dumadaloy sa gitna ng karaniwan. Hindi na niya mabilang kung ilang gabi siyang napahimbing sa mahigpit na hawak ng rosaryo, o ilang madaling araw siyang nagising na may dasal sa mga labi. Sa bawat pagsubok, natutunan niyang bumalik sa tahimik na panalangin, sa bulong ng Iaba Ginoong Maria, sa yakap ni Maria. Isang umaga, maagang nagising si anak sa tawag ng kampana ng simbahan. Pagbukas niya ng bintana, nakita niya ang buong baryo na tila masigla at payapa. Ang mga bata, masiglang naglalaro sa kalsada. Ang mga matatanda, nagkakape sa harapan ng mga bahay, may halakhak, may kwento, ngunit higit sa lahat, may pag-asa. Sa bawat sulok, may mga palad na nakasapo ng rosaryo, matanda man o bata, mayaman man o mahirap, may kwento ng pagsuko at pagbangon. Ngunit kahit payapa ang baryo, may mga balitang hindi maganda mula sa malalayong lugar, may giyera, may sakit, may trahedya. Naririnig ni anak ang balita sa radyo, nakikita sa telebisyon ang paghihirap ng ibang bayan, ang pagtangis ng mga pamilya. Sa bawat kwento ng dilim, parang may bahid ng lungkot na pilit bumabalot sa paligid. Isang gabi, napansin niyang malungkot ang ina. Nay, natatakot po ba kayo sa mga nangyayari? Tanong niya. Napabuntong hininga ang ina, hinawakan ang rosaryo sa kanyang bulsa. Anak, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, pero may isang bagay na hindi kailanman mawawala, ang panalangin. Bawat rosaryo ay parang kandila sa gabi, hindi napapatay ng kahit anong hangin. Sa gabing iyon, nagtipon ang buong pamilya.
Walang imbitasyon, walang utos, basta kusa nilang pinulot ang kani-kanilang rosaryo at naupo sa paligid ng hapagkainan. Isa-isang nagbahagi ng kwento, ang lola tungkol sa kanyang kabataan at kung paano siya iniligtas ng panalangin sa panahon ng digmaan. Ang ama tungkol sa mga taon ng paghahanap buhay sa ibang bayan at kung paanong ang rosaryo ang naging kasama niya sa mga oras ng pangungulila. Ang ina, tungkol sa mga panahong muntik na siyang sumuko pero naalalang may ina siyang sandigan. Sa gitna ng gabing iyon, habang umuulan sa labas at malamig ang hangin, narinig nila sa radyo ang pamilyar na tinig ng pastor, mas mahina, mas mapagkalinga, ngunit puno ng lakas. Mga anak, sa bawat dasal na binibigkas ninyo, may ilaw na nabubuo. Hindi ninyo ito laging nakikita, pero bawat Aba Ginoong Maria ay nagiging tanikala ng pag-asa na bumabalot sa mundo. Sa panalangin, nagiging isa ang langit at lupa. Walang rosaryo na nauwi sa wala, bawat isa ay may bunga sa inyong puso, sa inyong pamilya, at sa buong mundo. Tahimik na nakinig ang pamilya, at sa bawat salita, parang may bumabalot na lambing at init sa kanilang paligid. Napaisip si anak, paano kung mas maraming tao pa ang sumubok na manalangin? Gaano kaya karaming kadiliman ang mapapalitan ng liwanag? Makalipas ang ilang araw, dumating ang kapistahan ng kanilang patron. Nagdaos ang simbahan ng prosesyon, kabataan, matatanda, ina, ama, mga batang musmos, lahat ay may dalang rosaryo. Sa daan, nakita ni anak ang mga dating magkaaway na magkahawak kamay, mga batang tahimik na nag-aalay ng bulaklak sa paanan ng estatwa ni Maria, mga lola at lolo na kahit mahina na, ay nagtitiyagang maglakad kasama ng prosesyon. Sa bawat pag-ulit ng dasal, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, naramdaman ni anak na hindi lamang siya ang nagdarasal. Kasama niya ang mga santo, ang mga nauna sa kanya, ang lahat ng nagsusumikap magmahal at magpatawad. Sa isang sandali, sa gitna ng libu-libong tinig, naisip niyang ang bawat rosaryo ay parang tulay, tulay mula sa sugatang puso papunta sa langit, tulay mula sa pighati patungo sa pag-asa, tulay mula sa takot tungo sa tapang. Matapos ang prosesyon, nagtipon ang mga tao sa loob ng simbahan. Sa harap ng altar, inilapag ng bawat isa ang kanilang rosaryo bilang alay. Sabay-sabay silang nagdasal, walang iniisip na takot o hiya, puno lang ng pananampalataya. Sa katahimikan ng sandaling iyon, parang sumabog ang liwanag sa bawat sulok ng simbahan. Wala mang himalang makikita ng mata, ngunit ramdam ng bawat isa ang milagro ng pagkakaisa at pag-ibig na bumabalot sa buong komunidad. Habang papalapit ang gabi, nakatanggap ng mensahe si anak mula sa isang kaibigang matagal na niyang hindi nakita. Anak, natatakot akong bumalik sa simbahan. Ang dami ko ng pagkakamali. Hindi ko alam kung may lugar pa ako kay Maria. Matagal siyang nag-isip bago sumagot. Kaibigan, walang sinuman ang tinatanggihan ni Maria. Ang bawat rosaryo ay paanyaya na magsimulang muli. Subukan mong lumapit, hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang magsimula. Kinabukasan, napansin ni anak na mas marami na ang sabay-sabay na nagro-rosaryo sa baryo. Ang mga dating tahimik at nagkukubli, ngayon ay sumasabay na rin sa dasal. Kahit ang mga kabataang dati walang pakialam, unti-unting natutong magdasal. Sa bawat kanto, may makikita kang tao na nakapikit, nakayuko, bulong ang panalangin. Sa bawat tahanan, may kandilang nakasindi, simbolo ng pag-asa na hindi namamatay. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng bituin, napansin ni anak ang kanyang sarili na mas tahimik, mas mapayapa. Hindi na niya pinipilit ang lahat ng dasal na maging perpekto, basta't totoo at mula sa puso. Habang tahimik siyang nagdarasal, sumagi sa isip niya ang kwento ng lahat ng nakilala niya, si Aling Celia na muling nagkabati sa asawa, ang batang dating palaging takot na ngayoy natutong ngumiti, ang prosesyon ng mga dating magkaaway na ngayoy magkakapatid. Muling narinig ni anak ang tinig ng pastor, ngayon ay parang bulong na sinasalo ng hangin. Mga anak, bawat panalangin niyo ay pag-asa ng mundo. Huwag ninyong hayaang lumipas ang araw nang hindi kumakapit sa rosaryo. Sa bawat dasal, binubuo ninyo ang hinaharap ng sangkatauhan. Huwag kayong sumuko. Sa gitna ng digmaan, sa gitna ng unos, sa gitna ng gabi, ang rosaryo ay ilaw na hindi namamatay. Bumalik siya sa kanilang tahanan, sinalubong ng masayang pamilya. Nagyakapan sila bago matulog, at sabay-sabay na nagdasal ng rosaryo. Kahit mahina ang ilan, kahit putol-putol ang ilan, pero buo ang panalangin ng bawat puso. Sa huling dekada, pumikit si anak, nilapag ang rosaryo sa kanyang dibdib at marahang nagdasal. O Maria, ina ng pag-asa, tulungan mo kaming hindi sumuko. Turuan mo kaming magtiwala, magpatawad, at umibig.
huwag mo pong hayaang dumaan ang isang araw na hindi ka namin kasama. Gawin mong ilaw ang bawat rosaryo, at sa gitna ng dilim, maging tulay ka ng aming buhay patungo kay Jesus. Amen. Sa mga sumunod na taon, maraming pagsubok pa ang dumaan, may sakit, may pagkawala, may bigla ang lungkot. Ngunit kahit kailan, hindi nawala ang panalangin sa bawat tahanan. Bawat rosaryo ay naging kwento ng pagbangon, pag-asa, at pananampalataya na hindi na muling naputol. Hanggang sa huling gabi ng kanyang buhay, hinding-hindi na nakalimot si anak na kunin ang rosaryo, bago matulog, hawakan ito ng mahigpit, at isambit ang mga salitang nagtulay sa kanya mula dilim patungo sa liwanag. Maria, salamat po. Manatili kang liwanag ng aming puso, gabay ng aming pamilya, at pag-asa ng aming mundo. Kaya, kaibigan, kung naririnig mo ang kwentong ito, huwag mong hayaang matapos ang araw na ito nang hindi man lang kumapit sa rosaryo. Sa bawat butil, sa bawat bulong, nagiging ilaw ka sa gabi ng mundo, at walang gabi na hindi muling sisikatan ng araw kapag may dasal na hindi napapatid. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.